Ako si Linda, isang ina. Ngayon, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, tanaw ang lumulubog na araw, nagbabalik sa akin ang mga alaala ng nakaraan. Paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Isang malalim na buntong hininga at sinimulan kong basahin ang liham na iniwan ng aking anak, si Marco. Ma, alam kong magugulat ka sa sulat kong ito, ngunit kailangan kong gawin ito. Hindi ko ito maipaliwanag sa iyo ng harapan, kaya't iniiwan ko sa iyo ang liham na ito. Mahal na mahal kita. Ma, huwag kang mag-alala sa akin. Bawat salita'y tila punyal na tumatago sa aking puso. Paano ba ako hindi mag-aalala? Ipinanganak ko siya, inalagaan mula pagkabata, at ngayon ay nawawala siya. Iniwan lamang ako ng mga tanong at pangambang walang kasagutan. Huling nakita si Marco sa kanto malapit sa aming bahay. Mga kaibigan niya ang nagsabing may kakaibang kinikilos ang aking anak noong araw na iyon. May dala siyang backpack na tila mabigat at may kabilin-bilin ng wag daw bubuksan hanggat hindi siya bumabalik. Ano ba ang nasa loob ng bag na iyon? Bakit kailangan pa niyang umalis nang hindi nagpapaalam? Hindi ko na mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Tumayo ako at sinimulang hanapin ang mga bagay na maaaring magdala sa akin sa kanya. Ang kanyang kwarto ay puno ng alaala. Larawan namin noong siya'y bata pa, ang paborito niyang bola at mga gamit sa eskwela. Pero sa lahat ng mga bagay na ito, isang bagay ang umagaw ng aking atensyon. Isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang isang lumang larawan. Larawan ito ng isang batang babae na hindi ko kilala. Sino siya? At bakit ito itinatago ni Marco? Sa likod ng larawan ay nakasulat ang pangalan, Elena. Isang pangalan na hindi ko pa naririnig, ngunit tila may misteryo itong hatid. Sa pagkakataong iyon, nagpasya akong hanapin si Elena. Nais kong malaman ang koneksyon niya sa aking anak. Ano ang kanyang kinalaman sa pagkawala ni Marco? Dinala ako ng aking paghahanap sa isang lumang tindahan sa kanto ng aming bayan. Ayon sa mga kwento ng matatanda, ang tindahang ito ay pagmamay-ari ng isang pamilya na minsan nang nawala at muling bumalik. Pumasok ako sa loob at sinalubong ako ng amoy ng mga lumang libro at alikabok. Isang matandang babae ang nagbabantay sa tindahan. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tanong niya. Ipinakita ko ang larawan ni Elena. Kilala niyo po ba siya? Nang makita ng matanda ang larawan, biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Bakit mo hinahanap si Elena? Tanong niya na may halong takot at pag-aalala. Nagpaliwanag ako na nawawala ang aking anak at ito lamang ang tanging lead na mayroon ako. Elena? Bulong niya, matagal na siyang nawala. Hindi ko alam kung saan siya ngayon. Ngunit kung talagang gusto mong malaman, may isang lugar na dapat mong puntahan. Binigyan niya ako ng isang papel na may nakasulat na address. Dito mo siya mahahanap pero mag-ingat ka. Maraming hindi magandang nangyari sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Sa isang banda, may pag-asa akong matutuntun ko ang nawawala kong anak, ngunit sa kabilang banda, tila baga may panganib na nag-aabang. Tinanggap ko ang papel mula sa matanda at nagpasalamat. Habang lumalabas ako ng tindahan, isang malamig na hangin ang pumaloob sa aking damdamin. Matagal kong tinitigan ang papel na hawak ko. Isa itong pagkakataon na baka makapagdala sa akin kay Marco, ngunit ano nga ba ang aking kahaharapin sa lugar na ito? Buong gabi akong hindi makatulog. Pinilit kong alalahanin ang mga huling araw ni Marco sa aming tahanan, ang mga ngiti niya, ang mga kwento niyang puno ng pangarap at pag-asa. Ngayon, nag-iisa akong hinahanap siya, umaasang sa bawat hakbang, mas mapapalapit ako sa kasagutan. Kinabukasan habang sinisilip ko ang araw mula sa bintana, napagpasyahan kong sundan ang address na nasa papel.
Mag-isa kong haharapin ang misteryo sa likod ng pagkawala ni Marco, kahit pa ito'y magdala sa akin sa landas na hindi ko pa nalalakbay kailanman. Ngayon, ang tanging tanong ay anong hiwaga ang nag-aabang sa akin. Mahal kong anak, matapos ang ilang linggo ng walang tigil na pag-asa at pagdarasal, narito na naman ako, nagbabalik sa pagsusulat ng liham, umaasang makarating ito sa iyo sa isang mahiwagang paraan. Ang mga araw ay tila dahan-dahang lumilipas, bawat segundo ay nagdadala ng panibagong takot at pag-aalala. Ang bawat tunog ng telepono, bawat katok sa pinto ay nagbibigay pag-asa na sana'y ikaw na ang nagbabalik. Subalit palaging nauuwi sa pagkabigo, sa kawalan. Nagsimula akong maghanap ng mga sagot kahit sa mga lugar na di ko inaasahan. Nagpunta ako sa lumang bahay ng iyong lola, sa aming probinsya kung saan madalas kitang dalhin noong bata ka pa. Naaalala mo ba ang mga lakad natin sa kagubatan, ang mga kwento ni lola tungkol sa mga diwata at engkanto? Akala ko'y makakahanap ako ng kahit anong senyales, kahit maliit na palatandaan na nagdaan ka roon. Ngunit tulad ng inaasahan, wala akong nakita kundi alikabok ng nakaraan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa lumang duyan sa likod ng bahay, naramdaman ko ang pagdampi ng malamig na hangin sa aking balikat. Parang may bulong na nagmumula sa kawalan. Hindi ko alam kung dala lamang ito ng aking imahinasyon o isang senyales na may gusto kang iparating. Sinubukan kong sarhan ang aking mga mata at magdasal. Sinubukan kong makipag-usap sa iyo, kahit sa aking isipan lamang. Nasaan ka na, anak? Ang tanong na paulit-ulit kong binibigkas sa pag-asang marinig mo ito. Isang araw, may dumating na sulat. Isang maliit na sobre, walang pangalan ng nagpadala, walang tatak. Ang loob nito'y may isang piraso ng papel. Ang sulat kamay ay hindi ko kilala, ngunit ang mensahe ay tila nagmumula sa kung saan. Huwag kang mawala ng pag-asa, malapit na siyang bumalik. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ito. Ang pagkabahala ay mas lalong bumigat sa aking dibdib. Sino ang nagpadala ng sulat? Paano niya nalalaman ang tungkol sa'yo? Lalong lumalim ang misteryo. Pinilit kong huwag magpatalo sa takot. Inisip ko na lamang na baka isang mabuting tao ang nagmamalasakit sa atin. Ngunit ang pag-iisip na ito ay hindi sapat upang mapawi ang pag-aalala. Lumipas ang mga araw na tila walang pagbabago, ngunit ang pagdating ng sulat ay nagbigay ng kaunting liwanag. Nagpatuloy ako sa aking paghahanap sa pag-asang ang mensahe ay may katotohanan. Isang umaga, habang naglalakad ako sa palengke upang mamili ng pagkain, may nakita akong lalaki na tila pamilyar. May kakaiba sa kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin ay nagdulot ng kakaibang kaba. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila may alam siya na hindi ko maabot. Lumapit siya sa akin at sa mahina niyang tinig sinabi niyang, "Alam ko kung nasaan ang anak mo, ngunit hindi madali ang mga bagay na ito." Napatigil ako, hindi makapagsalita. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lahat ay naglaho maliban sa kanya at sa mga salitang binitiwan niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Sino siya at bakit alam niya ito? Bago ko pa man siya matanong ng marami, naglakad siya palayo, halos sa pagitan ng bilis at pag-aalinlangan. Nagpasya akong sundan siya kahit na ang puso ko'y puno ng kaba at pagdududa. Naglakad siya sa mga eskinita ng palengke, pumasok sa isang maliit na tindahan ng mga lumang libro. Nag-alinlangan ako sa pagpasok, ngunit ang pag-asang makahanap ng sagot ay mas matimbang kaysa sa takot. Sa loob ng tindahan, nakita ko siya nakatayo sa dulo. May hawak na isang libro. "Ito ang kailangan mo," wika niya sabay abot sa akin ng libro. Ang libro ay tila lumang-lumana. Ang pabalat ay may mga bitak at ang mga pahina ay nagkukulay dilaw na. Ngunit ang pamagat nito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Ang paglalakbay sa mundo ng mga nawawala.
Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sa aking puso, alam kong ito ang susi sa misteryo. Anong koneksyon nito sa anak ko? Tanong ko, ngunit bago pa man siya makasagot, bigla niyang iniwan ang tindahan. Nagtatakbo ako palabas, ngunit hindi ko na siya nakita. Nawala siya na tila isang anino sa liwanag ng araw. Sa aking kamay, ang libro ay nagbigay ng pag-asa at sa parehong pagkakataon, takot. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa aking isipan, isang bagay ang malinaw. Ang mga sagot ay nasa aking harapan, ngunit may panganib sa bawat pahina. Ano ang kahulugan ng mga ito? At bakit ang lahat ay tila nakatakda sa isang hindi inaasahang wakas? Ang pagkabigo ay tila isang walang katapusang dagat na patuloy na umaalon sa aking dibdib. Sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asang muling makita ka ay tila unti-unting nalulunod. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, patuloy akong umaasa. Nagbabaka sakaling isang araw ay muling maririnig ang iyong tinig, muling makikita ang iyong ngiti. Ngayon, habang nakaupo ako sa iyong kwarto, ang bawat sulok nito ay puno ng mga alaala. Ang mga larawang nakasabit sa dingding, ang mga laruan mong nakatambak sa sahig, ang mga librong madalas mong basahin, lahat sila ay nagsasalita ng kwento ng isang masayang kabataan. Naaalala ko pa ang araw na iyon, ang araw bago ka nawala. Isang malamig na umaga, nagmamadali kang lumabas ng bahay. Nagpaalam na pupunta sa bahay ng iyong kaibigan para mag-aral. Wala akong ideya na iyon na ang huling beses kitang makikita. Ang mga susunod na oras ay puno ng pangungulila at pag-aalala, na para bang ang buong mundo ko ay biglang gumuho. Makalipas ang ilang buwan, natanggap ko ang isang liham. Isa itong hindi inaasahang liham mula sa isang hindi kilalang tao. Ang kanyang mga salita ay puno ng misteryo, ngunit may pangako ng pag-asa. Sinabi niya na alam niya kung nasaan ka, ngunit kailangan kong sundin ang kanyang mga kondisyon upang malaman ang buong katotohanan. Ang kanyang mga kondisyon ay tila mga peraso ng isang palaisipan na kailangang buuin. Bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan, ng takot na baka ito ay isa lamang panlilinlang. Ngunit sa aking puso, alam ko na kailangan kong subukan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa unang hakbang, pinapunta niya ako sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan. Ang bahay na iyon ay tila matagal nang walang nakatira, puno ng alikabok at mga sirang kasangkapan. Sa isang lihim na sulok, natagpuan ko ang isang lumang kahon. Sa loob nito may nakatakip na tela at isang lumang larawan ng isang batang lalaki na may pamilyar na nangiti. Ngiti mo. Kasama ng larawan ng isang sulat na nagsasabing ang susunod na hakbang ay nasa likuran ng lumang simbahan sa kabilang bayan. Habang papunta ako sa simbahan, ang puso ko ay puno ng kaba at pag-asa. Ang simbahan ay tila tahimik, ang mga dingding nito ay puno ng kwento ng mga dasal na matagal nang ipinanalangin. Sa likuran nito, natagpuan ko ang isang lumang libro na may mga pahina ng liham. Sa bawat pahina ay may mga salitang tila pamilyar, mga salitang paulit-ulit kong naririnig sa aking panaginip. Ang mga salita ay tila mga piraso ng isang kwentong matagal nang nakabaon sa aking alaala. Sa bawat paglipat ng pahina, nararamdaman ko ang presensya mo. Ang bawat linya ay tila boses mo na nagkukwento. Hanggang sa makarating ako sa huling pahina. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga pangako. Mga pangako ng pagbabalik, ng muling pagising ng mga alaala. Ngunit sa dulo ng liham, may isang hindi inaasahang pahayag. Ngunit hindi lahat ng alaala ay totoo. Hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa masasayang wakas. Sa pagtatapos na iyon, ang puso ko ay tumigil sa pagtibok. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Bakit tila may lihim na nakatago sa likod ng mga pangako? Sa kabila ng lahat ng aking ginawa,
Sa kabila ng lahat ng pag-asang ibinigay sa akin ng mga liham, tila may isang bahagi ng kwento na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Habang nakaupo ako sa loob ng simbahan, ang katahimikan ay tila bumabalot sa akin. Ang malamig na hangin ay nagdadala ng mga bulong ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng mga piraso ng palaisipan na aking nabuo, ang kwento ay tila hindi patapos. Ang mga liham ay tila mga gabay lamang patungo sa isang mas malalim na katotohanan. At sa sandaling iyon, natanto ko na ang susi sa lahat ng ito ay hindi lamang ang mga liham, kundi ang mga alaala na matagal nang nakabaon, mga alaala na kailangan kong muling buuin. Ngunit paano ko mabubuo ang mga ito kung ang mga piraso ay tila nawawala? Ano ang ibig sabihin ng mga lihim na salitang iyon? Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, ang kwento ng iyong pagkawala ay tila may mas malalim na misteryo na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sa aking pag-iisip, biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Isang anino ang pumasok, naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang hakbang ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may pahiwatig ng katotohanan. Sa paglapit ng anino, natanto ko na ang susi sa kwento ay nasa harap ko lamang. Isang tao na matagal ko nang hinahanap, isang tao na tila nagdadala ng mga sagot sa mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. Ngunit sino siya? At bakit tila may pahiwatig ng katotohanan sa kanyang mga mata? Sa sandaling iyon, ang kwento ay tila nagsisimula pa lamang. Ang misteryo ng iyong pagkawala ay may mas malalim na kwento na kailangan ko pang tuklasin, isang kwento na puno ng mga lihim na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asa kong makita ka ay patuloy na bumabalot sa aking puso. Ngunit kasabay nito ay ang pagkapagod na unti-unting sumasakal sa akin. Ang mga alaala ay tila mga multo na hindi nawawala kahit sa pagtulog man, at ang mga tanong na walang kasagutan ay patuloy na umuukilkil sa aking isipan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin maiwasang bumalik sa kung saan kita huling nakita. Sa kalsadang iyon kung saan ang bawat puno ay tila may sariling kwento. Ang bawat hakbang ay may sariling ritmo. Ngunit ngayon, may bago akong natuklasan. Isang liham na hindi ko inaasahang makikita, nakalagay sa isang lumang libro na matagal nang nakatago sa aming lumang aparador. Nakita ko ito habang nagliligpit ng mga lumang gamit, isang bagay na ginagawa ko tuwing nararamdaman kong nawawala ako sa kawalan. Ang liham ay nakatupi ng maayos, tila nagtataglay ng misteryong matagal nang nais ipahayag. Habang binubuksan ko ang liham, ang mga kamay ko ay nanginginig. Ang sulat kamay ay pamilyar, ang mga letra ay tila sayaw ng mga alaala na bumabalik sa akin. Sa umpisa, ito'y simpleng pagbati, mga salitang puno ng pagmamahal at pag-aalala. Ngunit habang binabasa ko ang mga susunod na linya, may kakaibang kilabot ang bumalot sa akin. Ang mga salitang iyon ay hindi mula sa akin. Ito'y tila mensaheng mula sa iyo. Ma, alam kong mahirap ito para sa iyo, ngunit may dahilan kung bakit ako umalis. Hindi ko ito ginawa upang saktan ka, kundi upang protektahan ang sarili ko. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag, mga sitwasyong hindi ko kayang ipaliwanag sa ngayon. Pero alam kong darating ang araw na magkikita tayo muli. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng maraming tanong sa aking isip. Ano ang ibig mong sabihin sa protektahan ang sarili mo? Sino ang tinatakasan mo o ano ang kinatatakutan mo? Napansin ko rin na ang petsa ng liham ay ilang linggo bago ka nawala. Bakit ngayon ko lang ito nakita? Parang may puwang na nagbukas sa pagitan ng mga oras na iyon. Isang puwang na patuloy na lumalaki sa aking isipan. Habang binabasa ang liham, may isang bahagi na nagbigay sa akin ng kakaibang pag-asa. Ma, hindi ko alam kung kailan, pero alam kong magkikita tayo muli. Kapag dumating ang oras na iyon, sana'y mapatawad mo ako. Hindi ko sinadya na magdulot ng sakit.
lagi kitang mahal. Ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan ay bumuhos at sa kabila ng sakit, may kaunting pag-asa na bumalot sa akin. Ngunit sa likod ng mga linyang iyon, may isang tanong na patuloy na umaalulong. Paano mo nasulat ang liham na ito? Sino ang naglagay nito sa lumang libro? At bakit ngayon ko lang ito natagpuan? Habang iniisip ko ang mga tanong na ito, narinig ko ang tunog ng telepono. Isang tawag mula sa numerong hindi ko kilala. Sa pag-aalangan, sinagot ko ito, umaasang may sagot ito sa mga tanong ko. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay malamig, puno ng misteryo. Kamusta, nangungulila na ina? Hindi ko agad nakilala ang boses, ngunit may kakaiba itong dating. Tila pamilyar, pero hindi ko matukoy kung saan ko ito narinig. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Tanong ko, puno ng kaba. Alam ko kung nasaan ang anak mo, sagot ng boses, puno ng kasiguraduhan at pag-aalinlangan sa parehong pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay tumago sa akin tulad ng kidlat. Nasaan siya? Sabihin mo sa akin, kailangan ko siyang makita. Ngunit bago ko pa man marinig ang sagot, ang linya ay naputol. Nawala ang boses na tila multo ng nakaraan. Ang pag-asa ay muling nabuhay. Ngunit kasabay nito ay ang takot na hindi ko maipaliwanag. Sino ang taong iyon at bakit siya nagbigay ng mga salitang puno ng misteryo? Sa gitna ng lahat ng ito, ang liham na iyon ay patuloy na nananatili sa aking kamay. Isang piraso ng puzzle na hindi ko malaman kung paano buuin. Ang mga tanong ay patuloy na bumabalik at ang pagnanais na makita ka ay lalong tumindi. Ngunit saan ko sisimula ng paghahanap? Sa bawat sulok ng kalsada, sa bawat sulat kamay, may kwento na nagkukubli sa likod ng mga lihim. Habang nagpapalipas ng gabi, natuklasan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang likod ng liham ay may nakasulat na numero. Isang numero na nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Ngunit tulad ng lahat ng nangyari, ito'y puno ng misteryo. Ano ang ibig sabihin ng numerong ito? Ito ba ang susi upang makita kita muli? O isa lang itong bahagi ng mas malaking palaisipan? Ang kuwentong ito ay hindi pa tapos at ngayon ay nagsimula na ang bagong kabanata. Ang paghahanap sa nawawalang anak sa likod ng liham na puno ng mga lihim. Umuulan noon, ang langit ay tila nakikisimpatya sa bigat ng aking puso. Sa bawat patak ng ulan, para bang naririnig ko ang mga hikbi ng hangin, mga hikbi na matagal ko nang kinikimkim. Sa bawat pagpatak nito sa bubong ng aming bahay, naaalala ko ang masayang halakhak ni Daniel, ang aking anak. Siya ang liwanag sa madilim kong mundo, ngunit ngayon siya'y tila isang bituin na nawala sa kalangitan. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong nagising mula sa bangungot ng kawalang katiyakan. Ang aking mga mata ay pagod na sa kakahanap sa bawat sulok ng aming baryo, sa bawat kanto, sa bawat anino. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagod na ito, hindi ko pa rin kayang tumigil. Ang pag-asa ay tila isang kandila na kahit paunti-unti nang nauupos ay hindi ko hinahayaang tuluyang maglaho. Sumulat ako ng liham, isang liham na puno ng pag-asa at pangungulila. Ilang beses ko na itong binubuksan, binabasa at binabago, ngunit hindi ko pa rin kayang ipadala. Paano ko ba sisimulan ang mga salitang nais kong iparating sa kanya? Paano ko ba ilalagay sa papel ang sakit at pag-asam na nararamdaman ko? Daniel, simula ng aking sulat, sa bawat araw na lumilipas, palagi kang laman ng isip ko. Ang mga alaala natin ay tila mga maliliit na piraso ng puzzle na patuloy kong binubuo. Naalala mo pa ba ang huli nating picnic sa tabing ilog? Ang tawanan natin habang nagtatakbuhan sa ilalim ng mga puno. Ang mga sandaling iyon ay nakaukit sa aking puso, hindi kailanman maglalaho. Huminto ako sa pagsusulat, pinipilit pigilan ang mga luha. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, kung ano ang dahilan ng kanyang pagkawala. Ang tanging alam ko lamang ay ang pagmamahal ko sa kanya, ang pagmamahal na walang kapantay.
Di ko na malayang umaga na pala, ang ulan ay tila nagbigay daan sa liwanag ng araw. Nagdesisyon akong lumabas muli upang magtanong-tanong. Minsan iniisip ko kung may halaga pa ba ang patuloy na pagtanong. Pero kailangan kong malaman, kailangan kong makahanap ng kahit isang sagot. Habang naglalakad, nakasalubong ko si Mang Tomas, ang matandang nagtitinda ng mga gulay sa kanto. Magandang umaga, Aling Clara, bati niya sa akin. Kamusta na? May balita ka na ba kay Daniel? Umiling ako, pilit na pinapanatili ang ngiti sa aking mga labi. Wala pa rin, Mang Thomas, pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Tama yan, tugon niya. Ang pag-asa ang nagbibigay lakas sa atin para magpatuloy. Nagpasalamat ako at nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng aking puso, ngunit pinilit kong maging matatag. Hanggang sa makarating ako sa plaza kung saan nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Lito, ang matalik na kaibigan ni Daniel. Nagtaka ako kung bakit hindi pa siya nagpakita sa amin simula nang mawala si Daniel. Lumapit ako at sa kaunting pag-aalinlangan, tinanong ko siya. Lito, may alam ka ba tungkol kay Daniel? May narinig ka bang balita o kahit anong impormasyon? Nag-aatubili siyang tumugon, tila may alinlangan. Aling Clara, may gusto sana akong sabihin pero natatakot ako. Natatakot? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ang kaba ay bumilis. Si Daniel, bago siya nawala, may sinabi siya sa akin. May iniwan siyang sulat para sa'yo. Nabigla ako sa narinig. Sulat? Nasaan? Bakit hindi mo sinabi agad? Natakot ako, Aling Clara. Natakot akong baka lalo kang mag-alala, pero kailangan mo na itong malaman. Ani Lito, sabay abot ng isang maliit na sobre. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang sobre. At doon, sa loob ng piraso ng papel, nakasulat ang mga salitang hindi ko inaasahan. Ma, huwag mo akong hanapin. Mas ligtas ako kung malayo sa inyo. May mga taong dapat kong takasan. Mahal kita. Ang mundo ko ay tila umikot ng mabilis. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng mas marami pang tanong. Ano ang ibig sabihin ni Daniel? Anong panganib ang tinatakasan niya? Habang nakatitig ako sa sulat, narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng motor na palaging sinasakyan ni Daniel. Ngunit sa paglingon ko, ang inaasahan kong makita ay hindi siya. Bagkus, isang lalaki na may suot na itim na helmet ang bumaba sa motor. Ang mga mata niya ay tila nakatuon sa akin, ngunit bago pa man ako makapagsalita, bigla siyang tumalikod at nagmamadaling umalis. Para bang, sa isang iglap, may bagong misteryo na namang bumalot sa aking mundo. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng mga tanong, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong lihim na ito. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ako titigil hanggang sa mahanap ko ang sagot. Mahal kong anak, hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa liham na ito. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang sinusulat ko ang bawat salita. Umaasang kahit papaano ay makarating ito sa iyo. 3 buwan na ang nakalipas simula noong huli, kitang nakita. 3 buwan ng pag-aalala, ng pag-asa, ng patuloy na panalangin na magbalik ka sa aming piling. Sa bawat pagising ko sa umaga, inaasam kong makita ang nangiti mo. Marinig ang boses mong puno ng sigla. Ngunit sa halip, ang bumubungad sa akin ay ang katahimikan ng ating tahanan. Tila nawala ng kulay, simula nang ika'y nawala. Madalas kong naiisip kung nasaan ka, kung paano ka, kung ligtas ka. Ang bawat tunog ng telepono, ang bawat katok sa pintuan ay nagdadala ng panibagong pag-asa. Ngunit laging nauuwi sa pagkadismaya. Hindi ko malimutan ang huling gabing magkasama tayo. Iyon ang gabing nagtalo tayo, isang alitan na hindi ko inakala ay magiging huli. Sinabi mo sa akin na kailangan mo ng espasyo, ng oras para sa sarili mo. Hindi ko naisip na ang espasyong iyon ay magiging ganito kalayo.
Kung alam ko lang na iyon ang magiging huling pagkakataon na makikita kita, sana'y mas nag-ingat ako sa mga nasabi ko. Sana'y mas pinahalagahan ko ang oras na magkakasama tayo. Sa bawat araw na lumilipas, sinusubukan kong alalahanin ang mga detalye ng ating mga huling pag-uusap. Ngunit tila ba unti-unting naglalaho ang mga alaala tulad ng usok na hinahangin papalayo. Ang mga larawan mo sa bahay ang tanging nagpapaalala sa akin ng iyong ngiti, ng iyong mga mata na puno ng pangarap. Minsan, sa aking pag-iisa, naiisip ko ang mga posibilidad kung bakit ka nawala. May mga tanong na pumapasok sa aking isipan. Sino ang mga kaibigan mo ngayon? Mayroon bang taong nagbigay sa iyo ng dahilan para lumayo sa amin? May mga lihim ka bang pilit mong itinatago? Lahat ng ito'y walang kasagutan, ngunit patuloy akong umaasa na balang araw ay malalaman ko rin ang katotohanan. Nagdesisyon akong maglakbay patungo sa lugar na madalas mong puntahan noong bata ka pa. Ang maliit na parke sa likod ng simbahan kung saan madalas kitang dinadala tuwing linggo. Dito mo unang natutunan kung paano magbisikleta, kung paano makipagkaibigan, kung paano mangarap. Nagbabaka sakali akong makita ang kahit anong palatandaan na naroon ka, ngunit sa halip, ang bumungad sa akin ay ang mga batang naglalaro, ang mga pamilyang puno ng kasiyahan. Sila'y tila mga anino ng ating mga alaala na ngayon napakalayo. Sa aking pag-uwi, may isang bagay akong natuklasan. May isang sulat na nakasingit sa ilalim ng iyong unan, isang liham na tila ba nakatago ng mahabang panahon. Binuksan ko ito at sa bawat linya ay naramdaman ko ang iyong presensya. Ang mga salitang iyong isinulat ay puno ng pag-aalinlangan, ng takot, ng pag-asa. Sinabi mo sa liham na may isang tao na nagpakita sa iyo ng kakaibang mundo, isang mundong puno ng misteryo at pag-aakit. Hindi mo alam kung ano ang gagawin, ngunit may bahagi sa iyo na nagsasabing ito ang sagot sa iyong mga tanong, ito ang daan patungo sa kaligayahan na matagal mo nang hinahanap. Habang binabasa ko ang huling bahagi ng iyong liham, isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat, tila ba may nagpaparamdam sa akin. Sa kabila ng iyong mga salita, naramdaman ko ang takot na bumabalot sa iyong puso. Ang huling linya ng iyong liham ang nagbigay sa akin ng pag-asa, ngunit nag-iwan din ng tanong. Ina, kung sakaling hindi ako bumalik, hanapin mo ako sa lugar na pinakatago sa lahat. Ang mga salitang iyon ay naging palaisipan sa akin. Saan nga ba ang lugar na iyong tinutukoy? Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit sa likod ng mga tanong na iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hindi kita susukuan, anak, hanggang sa huli hahanapin kita. Kahit ang landas ay puno ng misteryo at panganib, kahit ang daan ay madilim at mahirap, hindi ako titigil hanggat hindi kita muling nayayakap. Minsan, ang pagkawala ng mga alaala ang nagiging daan upang matuklasan ang hindi inaasahan. At sa paglalakbay na ito, handa kong harapin ang anuman, mabawi lamang kita. Mahal na mahal kita, ang iyong inang mga mahal kong alaala. Tila ba kaluluwa ko'y unti-unting nabubura sa paglipas ng bawat araw na wala ka. Ang pag-asa'y tila isang liwanag na patuloy na lumalabo, ngunit pinipilit kong kumapit sa mga natitirang sinag nito. Sa bawat silid ng tahanan, naroon ang iyong presensya. Sa mga laruan mong iniwan, sa mga damit mong nakasabit pa rin sa aparador, at sa litrato mong nakangiti sa mesa. Parang naririnig ko ang iyong mga hakbang, ang iyong tinig na tumatawag sa akin, ngunit sa tuwin ay kumakawala ito, nagiging usok na di mahagilap. Sa mga sandaling ito, naglalakbay ang isip ko sa mga panaginip, hinahanap ka sa lugar na hindi ko pa nararating. Isang liham ang aking sinimulan, ngayong umaga, puno ng pag-asa at pangarap na sa isang kisap mata, maririnig mo ito. Sinimulan kong isalaysay ang mga alaala ng iyong pagkabata, kung paanong ang iyong ngiti nagbigay liwanag
sa madilim kong mundo kung paano mo ako tinuruan na mahalin ang simpleng mga bagay. Alam mo, anak, ang buhay ay puno ng misteryo at hindi ko inaasahan na darating ang araw na ang pinakamalaking palaisipan ko ay ang iyong pagkawala. Natalo ako sa isang laban na hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit hindi ako sumusuko, anak. Hindi ko maaaring hayaang mawalan ng pag-asa. Sa likod ng bawat pag-aalala, naroon ang tiwala na matatagpuan kita. Sa isang sulok ng kwarto, napansin kong may isang papel na tila lumabas sa ilalim ng iyong kama. Isang lumang diary na hindi ko pa nabubuksan mula nang mawala ka. Sa bawat pahina, tila ba ang mga salita'y naglalaro sa aking mga mata, nagkukuwento ng mga pinakatatago mong damdamin. Nakatala rito ang iyong mga pangarap, ang mga takot na hindi mo naihayag, at mga lihim na hindi ko kailanman inasahan. Sa isang pahina, tumambad ang isang kakaibang tala. May mga gabing nararamdaman kong may nagmamasid sa akin mula sa dilim, mga mata na hindi ko mawari. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin kay mama, baka isipin niyang gawa-gawa ko lang ito. Pero sa tuwing ako'y mag-isa, naroon sila, nakamasid. Saan man ako magpunta, naroon ang pakiramdam na may sumusunod. Hindi ko maipaliwanag ang bigat sa aking dibdib habang binabasa ang mga linyang iyon. Napaisip ako, sino ang mga ito? Ano ang ibig sabihin ng nararamdaman mo? Isa bang babala na hindi ko nabigyang pansin dahil sa aking sariling pagkabulag sa takbo ng buhay? Sa mga sandaling iyon, tila ba ang misteryo ng iyong pagkawala ay may kasagutan na lumalabas mula sa mga pahina ng iyong diary. Muli kong binalikan ang liham, inaayos ang mga salitang tila ba hindi sapat para ipahayag ang aking damdamin. Paano ko ipapaliwanag sa iyo ang takot na nararamdaman ko sa tuwing isinasara ko ang mga mata, hinahanap ang mga sagot sa dilim? Paano ko ipapakita sa iyo na sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ko'y hindi kumukupas, umaasa ako na sa isang pagkakataon ay muling magtatagpo ang ating mga landas. Ngunit sa likod ng mga salitang ito, isang katotohanan ang bumabalot sa akin. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, mga bagay na nagkukubli sa likod ng mga alaala. Isang tanong ang naglalaro sa aking isipan. May mga lihim ka bang hindi mo nais mapansin? Ano ang iyong takot na hindi mo maipahayag? Sa bawat pagod na hakbang ng aking paghahanap, naroon ang pag-asang matutuklasan ko ang mga sagot. Pinagmasdan ko ang paligid, ang mga pader na tila ba may mga mata, ang mga anino na nagkukubli sa lahat ng sulok ng bahay. At sa isang iglap, narinig ko ang isang tunog mula sa labas, isang kaluskos na bumalot sa katahimikan ng gabi. Ang puso ko'y pumintig ng mabilis, nagtataka at natatakot sa maaaring mangyari. Lumabas ako, naglakad sa malamig na hangin, hanggang sa marating ang likod ng bahay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang anino ang gumagalaw, mabilis na nawala sa aking paningin. Sino iyon? Ano ang ginagawa niya sa paligid? Ang mga hakbang ko'y naging mabigat, puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng takot, isang bagay ang nag-udyok sa akin, ang pag-asang narito ka, ang pag-asang sa likod ng misteryo, ikaw ay muling matatagpuan. Sa paglipas ng gabing iyon, isang tanong ang hindi maalis sa aking isip. Ano ang lihim na hindi mo kayang sabihin? At sa likod ng bawat hakbang, naroon ang pag-asang sa wakas, ang mga sagot ay aking matutuklasan. Ngunit habang unti-unting naglalaho ang liwanag ng buwan, isang takot ang bumabalot sa akin, na sa likod ng bawat misteryo, may mga lihim na hindi ko palubos na nauunawaan. Mahal kong anak, habang umuulan sa labas, tila bumibigat ang bawat patak sa aking puso. Parang bawat patak ay isang bahagi ng mga luhang hindi ko magawang ilabas. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin, kung saan kita sisimulang hanapin. Minsan, iniisip ko kung nararamdaman mo ang sakit na nararamdaman ko.
kung sa bawat patak ng ulan ay naririnig mo ang aking pag-iyak. Ang pag-asang makikita kita ay parang ilaw na unti-unting nauupo sa kawalan ng liwanag. Maraming beses kong sinubukan ang bawat paraan para makakuha ng kahit anong impormasyon tungkol sa iyo. Nagsadya ako sa mga lugar na madalas mong puntahan noon, nagtanong sa mga kaibigan mo, at kahit sa mga taong hindi mo kilala, ay nagbabaka sakali akong meron silang pahiwatig na magbabalik sa iyo sa akin. Ngunit tila ba naglaho ka sa hangin, parang bula. Noong isang linggo, may natanggap akong liham, walang pirma, walang pangalan. Naglalaman ito ng mga salitang nagbigay sa akin ng pag-asa at takot. Nasa tamang landas ka, sabi ng liham. Huwag kang hihinto sa paghahanap. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Sino ang nagpadala ng liham? Nasa tamang landas ako, ngunit paano ko malalaman kung saan ito patungo? Nagdesisyon akong bumalik sa iyong silid. Matagal ko nang iniiwasan ng lugar na iyon. Ang bawat sulok nito ay puno ng alaala mo. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam akong hindi ko maipaliwanag. Parang may humihila sa akin, isang puwersang hindi ko kayang labanan. Sa iyong kwarto, sinubukan kong hanapin ang mga bagay na maaaring magbigay liwanag sa iyong pagkawala. Isa-isa kong binuksan ang mga drawer, hinanap ang mga sulat at piraso ng papel na maaaring magbigay ng sagot. Sa ilalim ng iyong kama, may napansin akong kahon na hindi ko pa nakikita noon. May kalumaan na ito at tila matagal nang nakatago. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang mga lumang litrato, mga alaala ng ating nakaraan. Nakita ko ang iyong nangiti, ang mga mata mong puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga larawang iyon ay may natagpuan akong isang sulat, mas matanda pa kaysa sa kahon. Nakasulat ito sa dilaw na papel at tila ba isang liham na hindi mo sinadyang naiwan. Ang sulat ay mula sa isang tao na hindi ko kilala, pero ang pagkakasulat ay parang kilala kita ng lubusan. Alam kong mahirap ang pinagdaraanan mo, sabi ng sulat. Ngunit kailangan mong malaman na hindi ka nag-iisa. May mga tao sa paligid mo na handang tumulong, kailangan mo lang silang hanapin. Sino ang taong ito? At bakit tila alam niya ang mga bagay tungkol sa iyo na hindi ko alam? Sa aking pag-iisa, bumalik sa akin ang mga alaala ng ating samahan. Ang mga tawanan, ang mga pag-uusap na walang humpay, at ang mga pangakong gagawin natin ang lahat para sa isa't isa. Pero bakit tila naglaho ang mga pangakong iyon? Ano ang nangyari sa atin? At bakit tila hindi ko nakilala ang anak na minsang naging pinakamalapit sa akin? Habang nag-iisip, muling umalingaw-ngaw ang mga patak ng ulan sa labas. Parang sinasabi nito na hindi pa huli ang lahat, na may pag-asa pa rin kahit sa gitna ng dilim. Nagdesisyon akong ipagpatuloy ang aking paghahanap kahit gaano man ito kahirap. Hindi ko alam kung saan ako patutungo, pero alam kong kailangan kong ipagpatuloy ito. Para sa'yo, para sa atin. Ngunit bago ko maisara ang kahon, may isang bagay akong napansin sa ilalim ng mga litrato. Isang maliit na piraso ng papel, tila ba isang resibo, pero hindi. Isa itong palatandaan mula sa isang lugar na tila hindi ko pa naririnig. Nakalagay dito ang pangalan ng isang hotel sa kabilang bayan at ang petsa ay mula noong linggo bago ka nawala. Parang may kumislap na liwanag sa aking isipan, isang pag-asang hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, nagdesisyon akong puntahan ang hotel na iyon. Alam kong ito na ang susunod kong hakbang, ang susunod na landas na kailangan kong tahakin. Hindi ko alam kung ano ang matutuklasan ko, pero alam kong kailangan kong gawin ito. Para sa ating pamilya, para sa pagmamahal na hindi ko kayang sukuan. Habang papalapit na ako sa hotel, biglang may tumawag sa akin. Isang hindi kilalang numero, isang tawag na hindi ko inaasahan. Nang sagutin ko ito, isang boses ang narinig ko. Pamilyar, pero hindi ko matukoy kung kanino. Huwag kang pumunta sa hotel na iyon, sabi ng boses.
Hindi mo pa oras para malaman ang katotohanan. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Sino ang taong ito at bakit niya ako pinipigilang pumunta sa hotel? Ano ang katotohanan na hindi ko pa dapat malaman? At sa puntong iyon, naisip ko, ang paghahanap na ito ay hindi lamang tungkol sa iyo, kundi tungkol sa isang sikreto na maaaring mabago ang lahat. Mahal kong anak, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam kong hindi ako susuko. Sa kabila ng takot, sa kabila ng panganib, ipagpapatuloy ko ang paghahanap sa iyo. Hanggang sa muli tayong magkita, hanggang sa muli kang makasama, hanggang sa ang lihim na bumabalot sa ating buhay ay tuluyan ng mabunyag. Hanggang sa muli, ang iyong inamahal kong anak, sa araw na ito, umupo ako sa sulok ng ating munting sala, kung saan madalas kitang nakikitang naglalaro noong maliit ka pa. Ang mga laruan mong luma na minsang naging bahagi ng ating masayang alaala ay nakakalat pa rin sa sahig. Parang kahapon lang, ngunit parang isang habambuhay na ang lumipas mula ng huli kitang nakita. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng iyong alaala. Hindi ko maiwasang bumalik sa mga sandali ng ating kasayahan. Naalala ko pa noong una mong natutunan ang magbisikleta. Ang saya mo noon habang takot na takot ako na baka ka masugatan. Pero kahit takot, hinayaan kitang sumubok, naglalakad sa gilid mo habang nagwawala ang puso ko sa kaba. Ngayon, ang bisikleta mong iniwan ay nananatili sa garahe, puno ng alikabok, ngunit sa tuwing nakikita ko ito ay parang naririnig ko ang iyong tawa at ang pag-ikot ng gulong. Sa tuwing nakakatanggap ako ng tawag mula sa mga pulis o sino mang nagmamalasakit, palaging may bahid ng pag-asa sa aking dibdib na baka ito na ang araw na makikita kita muli. Ngunit sa bawat pagkakataon ay nauuwi sa wala, tila isang bangungot ang unti-unting bumabalot sa akin. Kailangan kong manatiling matatag para sa iyo, para sa atin. Ngunit sa likod ng bawat sulat, bawat tawag, may isang lihim na hindi ko pa nasasabi. Matagal ko nang iniisip na ibahagi ito sa iyo, sa pag-asang makarating ito kahit nasaan ka man. Ito ay isang bagay na matagal ko nang tinatanong sa sarili ko, at ngayon, sa paglipas ng panahon, parang isang aninong patuloy na sumusunod sa akin. Kamakailan, may natanggap akong liham. Hindi ko alam kung kanino galing, pero ang mga salita ay pamilyar, tila isinulat ng isang taong kilala ko. Nakalagay doon na ang iyong pagkawala ay hindi isang aksidente. Sinasabi ng liham na may taong nagmamasid sa atin, isang taong may galit o hinanakit sa ating pamilya. Hindi ko alam kung bakit o kung paano ito nangyari. Pero ang malaman na may posibilidad na may taong sangkot sa iyong pagkawala ay nagbigay sa akin ng bagong takot na hindi ko pa nararanasan. Hindi ko alam kung totoo ang nilalaman ng liham o isa lamang itong biro na naglalayong guluhin ang isip ko. Pero hindi ko maiwasang mag-isip. Sino ang maaaring may ganoong galit sa atin? Ano ang kanilang motibo? Sa mga araw na lumipas, sinubukan kong alamin kung sino ang maaaring nasa likod nito. Sinubukan kong alalahanin ang mga taong nakasalamuhan natin noon, ngunit wala akong maalala na maaaring gumawa ng ganito. Parang isang palaisipan na hindi ko mabigyang kasagutan. Ang tanging hangad ko ay ang iyong kaligtasan at ang mahanap kita. Ngunit ang lihim na ito, ang posibilidad na may ibang tao na kasama sa iyong pagkawala, ay nagdadala ng sakit at takot na hindi ko maipaliwanag. Ngayon, habang sinusulat ko ito, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa bintana. Ang bawat paghinga ko ay tila nagiging mabigat at ang bawat tunog sa labas ay nagiging mas malinaw. Parang may kung anong presensya na nakapaligid, isang bagay na hindi ko maipaliwanag, ngunit nararamdaman ko ito. Sa aking pagmuni-muni, isang alaala ang bumalik sa akin. Bago ka mawala, may isang gabi na may narinig akong mga yabag sa labas ng bahay. Akala ko noon ay isa lamang ito sa mga pangkaraniwang tunog,
Ngunit ngayon, naalala ko ang kakaibang galaw ng anino sa bintana. Hindi ko binigyan ng pansin noon, pero ngayon ay tila nagkakaroon ito ng kahulugan. Habang papalapit ang gabi, ang mga tunog sa labas ay muling naririnig. Parang mayroong bumabalik, isang presensya na matagal nang nawala. Natatakot ako sa maaaring mangyari, ngunit kailangan kong manatiling matatag para sa iyo. Ang liham na natanggap ko ay maaaring magsilbing gabay sa akin upang mahanap ka. Mahal kong anak, sa bawat paglipas ng araw, ang pag-asa na makasama ka muli ay hindi nawawala sa aking puso. Ano man ang lihim na bumabalot sa iyong pagkawala, hindi ko hahayaan na ito'y maging hadlang sa aking paghahanap sa iyo. Kakayanin ko ito para sa atin. Sa susunod na araw, sisimulan kong hanapin ang sagot. Hindi ko alam kung ano ang aking matutuklasan, ngunit handa akong harapin ang kahit ano para sa iyo. Mahal kita at hindi kita susukuan. Ngunit sa pagtatapos ng sulat na ito, naririnig ko ang isang malakas na katok sa pintuan. Sino kaya ang nasa likod nito? Ano ang dala ng gabing ito? Sa paglapit ko sa pinto, ang tibok ng puso ko ay bumilis, puno ng kaba at pag-asa. Anak, ang sagot sa lahat ng ito ay maaaring nasa likod ng pintuan. Mahal kong anak, sa mga sandaling ito, mas lalo kitang hinahanap. Ang bawat patak ng ulan ngayong umaga ay tila mga luha ng langit na sumasalamin sa sakit na nadarama ko. Sa bawat pagpatak nito sa bubong ng ating munting tahanan, naalala ko ang iyong masayang tawa, ang iyong mga mata na tila palaging may kislap ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na matagal ko nang itinago. Nagsimula ang lahat noong bago ka pa lamang isinilang. Ang iyong ama, si Roberto, ay isang lalaking puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang matamis na nangiti, siya ay may mga pinagdaraanan. Isang gabi, habang ako'y nagbubuntis sa iyo, nagkaroon kami ng isang seryosong pag-uusap. Ipinagtapat niya sa akin na may mga bagay siyang hindi sinasabi. Isang lihim na hindi niya kayang bitawan. May oras na kailangang pumili ang tao sa pagitan ng pamilya at katotohanan, wika niya. Hindi ko lubos na naintindihan ang kanyang mga sinabi, ngunit naramdaman ko ang bigat nito sa kanyang dibdib. Sinabi niya sa akin na may mga tao sa labas ng ating tahanan na hindi natin maaaring pagkatiwalaan. At kung sakaling may mangyari sa kanya, kailangang malaman mo ang katotohanan. Matapos ang ilang taon, habang lumalaki kang masigla at puno ng pangarap, unti-unti kong nakikita ang pagbabago sa iyong ama. Siya ay naging mas tahimik at tila may mga sandaling wala siya sa sariling mundo. Hanggang sa isang araw, natanggap namin ang balita na siya'y nasangkot sa isang aksidente. Ang lungkot at takot ay bumalot sa buong pagkatao ko, ngunit kailangan kong maging matatag para sa iyo. Sa harap ng lahat ng ito, natagpuan ko ang isang kahon na iniwan niya sa akin. Sa loob nito ay isang liham na naglalaman ng mga detalye ng kanyang mga pinagdaraanan. Isa itong babala, isang mensahe na hindi ko dapat ipagsawalang bahala. Ngunit ang nilalaman nito ay masalimuot at puno ng misteryo. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang tanging nasa isip ko ay ang iyong kaligtasan. Dahil sa liham na iyon, nagdesisyon akong ilayo ka sa panganib. Sinigurado kong palaging ligtas ang iyong paligid kahit hindi mo alam. Ngunit sa paglipas ng mga taon, naging mas mahirap ang pagtatago ng katotohanan. Hanggang sa dumating ang araw na ikaw ay nawala. Ang sakit ay hindi ko maipaliwanag. Ang takot ay nagtulak sa akin sa kawalang kapanatagan. Minsan, habang nakaupo ako sa iyong silid, natagpuan ko ang isang sulok na tila may kakaibang aura. Sa ilalim ng iyong kama, may isang maliit na kahon na hindi ko pa nakikita noon. Binuksan ko ito at sa loob ay may mga larawan ng iyong ama kasama ang mga taong hindi ko kilala. Sa likod ng bawat larawan ay may mga nakasulat na mensahe,
mga pahiwatig na tila nagsasabi kung saan ka dapat pumunta. Ngayon, sa aking pag-iisa, nauunawaan ko na ang pagkawala mo ay hindi lamang isang simpleng pag-alis. Ang iyong pagkawala ay isang hakbang sa pag-unawa sa lihim ng iyong ama. Ang pag-alis mo ay may dahilan at ang iniwan mong mga larawan ay nagsisilbing gabay para sa akin. Sa gitna ng aking pagkalito, may kumatok sa pinto. Isang lalaki, may suot na itim na Amerikana, ang nagpakilala. Ako si Miguel, wika niya, may halong kaba ang kanyang boses. Kilala kita at alam ko kung nasaan ang anak mo. Ang kanyang mga salita ay tila isang ilaw sa madilim na bahagi ng aking isipan. Sa kabila ng aking pangamba, may pag-asa. Ngunit sino si Miguel? Ano ang koneksyon niya sa ating pamilya? Sa mga oras na ito, natutunan kong ang kasagutan sa mga tanong ko ay nasa harap na ng pintuan. Ngunit ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ang takot na baka ang pag-asa ay masira ay lumalaban sa pagnanais kong muling makasama ang anak ko. Ngunit ito na ang oras para buksan ang bagong kabanata. Ang kabanata kung saan ang lihim ay ibubunyag at ang katotohanan ay lalabas. Mahal kong anak, sana ay ligtas ka. Ang liham na ito ay patunay ng aking pagmamahal at ng aking pag-asa na muli kitang makakapiling. Ang paglitaw ni Miguel ay isang hakbang patungo sa pag-unawa sa misteryo ng iyong pagkawala. Ngunit ang tunay na tanong ay, handa ba akong harapin ang katotohanan? Hanggang dito na lamang, ngunit hindi nagtatapos ang aking pag-asa. Sa bawat pagpatak ng ulan, sa bawat tibok ng aking puso, ang iyong alaala ay nananatiling buhay. Iniibig kita habang buhay. Ang iyong ina minahal kita ng higit sa buhay ko. Anak, sa bawat araw na lumilipas, ang puso ko'y tila sinasakal ng kawalan mo. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi ko kailanman itinuring na ikaw ay nawala. Hindi, hindi ka nawala. Ikaw ay nandiyan pa rin, sa likod ng bawat paghinga ko, sa likod ng bawat dasal at liham na isinulat ko. Ngunit sa gabing ito, habang hawak ko ang isang piraso ng papel na natagpuan ko sa ilalim ng iyong kama, nararamdaman kong may mga bagay na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Ang papel ay isang sulat. Hindi ko alam kung para kanino ito, ngunit ang laman nito ay nagpaikot ng mundo ko. Ang sulat ay isinulat mo, anak, at malinaw ang bawat letra. Ang mga salitang nakapaloob dito ay tila sinadyang sirain ang matagal ko nang pinaniniwalaan. Hindi ko na alam kung sino ako. Ma, patawarin mo ako kung sakaling mawala ako ng walang paalam. May mga bagay na hindi ko kayang sabihin. May mga taong humihila sa akin palayo at hindi ko alam kung paano lumaban. Kung sakaling makita mo ito, tandaan mong mahal kita, ngunit hindi ko kayang manatili. May dapat akong gawin, may dapat akong tapusin. Napakapit ako sa gilid ng mesa, halos mabitiwan ng sulat. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang mga tao na binabanggit mo? Ano ang dapat mong tapusin? Ang daming tanong na sumiksik sa isip ko, ngunit ang sagot ay tila nagtatago sa likod ng mga anino. Anak, bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Bakit mo piniling mag-isa sa laban na ito? Sa paglipas ng mga araw, binalikan ko ang lahat ng alaala natin. Ang mga ngiti mo, ang tawanan natin, ang mga gabing umiiyak ka sa braso ko dahil sa takot sa madilim. Paano naging ganito? Ano ang nagbago? Itinuring kitang ilaw sa buhay ko. Ngunit ngayon, tila ako ang kailangang maghanap ng ilaw para mahanap ka. Hindi ko inisip na ang paghahanap sa iyo ay magdadala sa akin sa isang lugar na hindi ko inaasahan, sa mismong anino ng sarili nating tahanan. Sa gabing ito, habang muling sinuri ang kwarto mo, may narinig akong tunog mula sa ilalim ng kama. Isang mahinang kaluskos na parang may gumalaw. Ang tunog ay sapat para mapatayo ako mula sa pagkakaupo. Dahan-dahan akong lumuhod at sinilip ang ilalim ng kama. Sa una, wala akong nakita kundi alikabok
at mga lumang sapatos. Pero nang gumamit ako ng flashlight, tumambad sa akin ang isang kahon na tila itinago mo ng mabuti. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang puso ko'y bumilis ang tibok. Parang may nagsasabi sa akin na ang kahon na ito ay magbibigay liwanag sa misteryo ng pagkawala mo. Binuksan ko ang kahon at sa loob nito ay may mga litrato, sulat at isang lumang cellphone. Ang mga litrato ay kakaiba. May mga taong hindi ko kilala, mga lugar na hindi natin napuntahan, at may isa pang litrato na ikinagulat ko. Ikaw ito, anak, ngunit hindi ikaw ang anak na kilala ko. Sa litrato, hawak mo ang isang piraso ng papel na may nakasulat na salitang Udilyak at Sakalitas, sikait laro ng dilim. Ang gili, ang mga mata mo sa litrato ay malungkot, pero may kung anong determinasyon sa ekspresyon mo. Tiningnan ko ang cellphone sa loob ng kahon. Inisip kong baka may sagot dito, baka may impormasyon na makakatulong sa akin. Binuksan ko ito at agad kong nakita ang mga mensaheng hindi ko inaasahan. Handa ka na ba? Huwag kang magpapakita sa sino man. Magsimula na tayo. Ang dilim ang magiging liwanag mo. Ang mga mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero at tila may kinalaman ng mga ito sa kung ano man ang sinasabi mo sa sulat mo. Ang laro ng dilim? Ano ito? Sino ang mga taong kausap mo? Anak, bakit mo ito ginawa? Habang binabasa ko ang mga mensahe, may isa pang bagay na tumawag sa pansin ko. Audio file. May recording sa cellphone at ang titulo nito ay Nabilan za mi asgut paumanhin. I'm back. Hindi ko alam kung ano ang maririnig ko, ngunit hindi ko napigilan ang sarili kong pindutin ang play button. Sa unang bahagi ng recording, narinig ko ang boses mo. Anak, ikaw ito, ikaw ang nagsasalita. Sige paut. Ma, kung naririnig mo ito, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung tama ang gagawin ko, pero ito lang ang paraan para matapos ang lahat. Huwag mo akong hanapin kung saan ako pupunta. Huwag ka nang magtanong, mahal kita ma, pero may mga lihim na mas mabuting hindi mo na malaman. Paalam. Babysitter. Halos mabitiwan ko ang cellphone. Ang paalam na sinabi mo ay tila isang kutsilyo na tumarak sa puso ko. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, narinig ko ang huling bahagi ng recording. Isang tunog na parang pinto na bumukas at isang boses na hindi mo. Isang malalim na boses na nagsabing, "Handa ka na bang sumali, Gabriela? Walang atrasan." Adam, biglang bumalik sa alaala ko ang litrato mo, ang papel na hawak mo na may nakasulat na laro ng dilim. Ang boses sa recording ay tila malamig, puno ng misteryo. Sino siya? Ano ang laro ng dilim? Anak, ano ang ginawa mo? Sa puntong ito, isang bagay ang malinaw. Ang pagkawala mo ay hindi simpleng pagkawala. Ikaw ay nasa isang lugar na mas malalim, mas madilim, at mas misteryoso kaysa sa inaakala ko. At ngayon, anak, handa akong sundan ang bawat hakbang mo. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay harapin ang dilim na nilaro mo. Mahal kong anak, sa bawat araw na lumilipas, patuloy akong nananatiling umaasa na magkakaroon ng liwanag sa madilim na landas na tinatahak ko. Nagsimula ang lahat sa simpleng umaga, ang mga ibon ay masiglang humuhuni sa labas ng bintana at ang hangin ay tila may pangako ng panibagong simula. Ngunit sa kabila ng mga pangako ng araw na iyon, ang lahat ay biglang nagbago nang ikaw ay hindi umuwi. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang ikaw ay nawala at sa bawat araw na lumipas, ramdam ko ang unti-unting pag-aalis ng mga kulay sa aking mundo. Ang mga alaala mo ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Ang iyong matamis na ngiti, ang iyong mga mata na puno ng sigla, at ang iyong malambing na boses na tila musika sa aking pandinig. Sa aking patuloy na paghahanap, dumating ang sandaling tila wala ng pag-asa. Walang sagot ang mga tawag, walang tugon sa mga mensahe, at ang mga pulis ay tila wala ring lead. Isang gabi, habang naglalakad ako sa tabing ilog kung saan madalas tayong magpunta,
may isang bagay akong napansin na tila nagbigay ng kaunting pag-asa. Isang piraso ng papel na nakasiksik sa pagitan ng mga bato, tila isinulat ng isang nanginginig na kamay. Ang mensahe ay simple, ngunit puno ng misteryo. Huwag kang susuko. Malapit na ang katotohanan. Sino ang nagsulat nito? Bakit dito sa paborito nating lugar? Ang mga tanong ay walang humpay na bumabagabag sa akin. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, nakaramdam ako ng kakaibang pag-asa. Baka ikaw ang nagsulat nito, anak. Baka may paraan para makabalik ka sa akin. Kinabukasan, nagpunta ako sa paborito mong kapehan. Dito ko unang nakilala ang isang matandang babae na tila may alam sa mga nangyayari. Sa pag-uusap namin, sinabi niya sa akin ang tungkol sa isang grupo na lihim na tumutulong sa mga pamilya na nawawala ang kanilang mahal sa buhay. Ang pangalan ng grupo ay Lakas ng Liwanag. Sa unay, nag-alinlangan ako, ngunit sa desperasyon kong makita kang muli, nagpasya akong makipag-ugnayan sa kanila. Sa unang pagkikita namin, ipinakilala sa akin ng grupo ang kanilang leader, si Mang Lino. Isang may edad na lalaking puno ng karisma at kabaitan. Sa kanyang mga mata ay makikita ang sinseridad at determinasyon. Inilahad niya sa akin ang kanilang misyon, ang kanilang mga naging tagumpay at ang kanilang mga kasalukuyang investigasyon. Isa sa mga kaso nila ay tila konektado sa iyo, anak. Ang pagkawala mo ay bahagi ng mas malawak at mas misteryosong pangyayari sa ating lugar. Habang patuloy kaming nag-uusap, unti-unting nagiging malinaw sa akin na hindi simpleng pagkawala ang nangyari sa iyo. May mga puwersa sa likod ng kadiliman na tila nagtatangkang itago ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, unti-unting bumabalik ang pag-asa sa aking puso. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, sa bawat piraso ng impormasyon na nalalaman ko, mas nagiging matibay ang aking paniniwala na makikita pa kita. Isang gabi, habang nagkakape kami ni Mang Lino, may isang lalaking lumapit sa amin. Isang mukhang pamilyar, tila nakita ko na siya sa isa sa mga larawan mo, anak. Sa kanyang paglapit, nagpakilala siya bilang si Marco, isa sa mga kasamahan mo sa trabaho. Sa kanyang mga mata ay makikita ang takot at pag-aalala, ngunit sa kanyang mga labi ay may bahid ng pagkasabik na magbahagi ng impormasyon. Ang kanyang kwento ay puno ng twist at misteryo. May mga bagay siyang isiniwalat na hindi ko inaasahan. Ayon kay Marco, bago ka nawala, may isang insidente sa opisina na tila konektado sa isang malaking scam. Isa itong pandarayan na sangkot ang ilang matataas na tao sa lipunan. Ikaw daw, anak, ay hindi sinasadyang nakasaksi sa isang mahalagang pagpupulong. Sa kanyang mga kwento, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang pagkawala mo ay hindi isang simpleng aksidente. Isa itong pinagplanuhang hakbang upang itago ang katotohanan. Ngunit sa pag-uusap namin, may isang bagay na sinabi ni Marco na nagbigay sa akin ng kakaibang pag-asa. May isang tao na nagmamasid sa iyo. Hindi ko alam kung siya ay kaaway o kakampi, ngunit siya ang nagbigay sa akin ng impormasyon. Sa kanyang sinabi, nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Sa kabila ng kadilimang bumabalot sa sitwasyon, may liwanag na nag-aabang. Ngunit sino ang taong ito at bakit siya nagmamasid sa akin? Sa kabila ng lahat ng tanong, alam ko na kailangan kong magpatuloy. Ang lihim na ito ay tila isang piraso ng palaisipan na kailangan kong buuin upang makita kang muli. Anak, sa bawat araw na lumilipas, naniniwala akong malapit na ang katotohanan. Hindi ako susuko, hindi kita bibitawan. Sa likod ng bawat liham na isinusulat ko para sa iyo, sa likod ng bawat hakbang na aking ginagawa, alam kong malapit na ang oras ng pagkikita natin. Hanggang sa muli, mahal kong anak. Hanggang sa muli, nag-aalab na pag-asa at pagmamahal ang iyong ina,